Si Lebron 3 games yan nawala nung nakaraang linggo dahil sa shoulder injury na nakuha niya kontra Denver na may 16 points, 5 rebounds, 8 assists, 3 steal, 1 block yan sa game. Bumalik yan kontra sa Bulls na meron siyang 18 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steal, 1 block. Diyan mismo napapansin kay Lebron na mas nagiging aggressive to ngayon sa rebounding at team defense. Nagbabawas ng touches pero mas maraming playmaking at hustle play to na ginagawa. Yan din kasi mismo yung trabaho na binibigay sa kanya ngayon, adjustment sa role para mas magkaroon ng maraming touches si Reeves at Luka. Si Lebron yung bahala sa screening at spacing na mismong nakikitang mas nagiging effective ngayon. Meron silang 8 wins sa 9 games at may 6 straight wins after na manalo kontra dito sa Rockets. 43-25 sila ngayon sa Western kontra sa Houston, samantalang 41-26 ngayon ang Rockets. Nasa 4th seed, halos 0.5 game lang ang advantage ngayon ng Lakers dito sa Rockets, kaya importante pa rin talaga ang second game nila para mag-decide sa tiebreak. Kung makukuha kasi ng Rockets ang unang game, kahit matalo sila sa second game, ang Rockets ang kukuha ng 0.5 na advantage para umangat sa third seed. Parang umiiwas rin kasi talaga ang Rockets na bumaba sa third seed to fourth dahil possible nilang makalaban sa first round ang Denver na pwedeng pumabor nga naman kasi sa Lakers kung bumaba man sila sa fourth seed at makakatapat ang Denver. Malaki kasi ang advantage ngayon ng Lakers kontra dito sa Denver ngayon. Meron silang 4-1 record kontra Denver since dumating si Luka sa Lakers. Isa pa, hindi rin sila nagkakalayo sa team defensive ratings ngayon, kaya hindi ganun iniiwasan ng Lakers sa playoff series game itong Denver Nuggets ngayon. Dahil katulad nga ng sinasabi ng ilang analyst sa matchup game ng Lakers kontra Denver na magkakatalo nga lang raw yung mga to sa crucial moment at taas ng defensive stop sa dulo, na mismo nangyari sa game nila nang talunin ng Lakers ang Denver sa overtime game. Sa game na yan din mismo nakita ang hustle nitong si Lebron na hindi nga raw nito nagawa sa buong karir niya, yung pagdive ng bola sa loose ball. Kaya kahit si Redick nga raw nagulat sa ginawa na yan ni Lebron, at sinabi pa nga ni Redick dyan sa interview na mahigit 20 years niyang napapanood si Lebron, ngayon nga lang raw nito nakita yung pagdive ni Lebron sa bola. Sa play na yan din kasi mismo nakuha ni Lebron yung mild injury pero scratch lang sa binti. Kaya nga nakapaglaro pa rin yan kontra Houston Rockets ngayon. Sa post nitong si Lebron sa SOCMED, pabiro pa niyang sinabi pero seryoso nga raw yan na might be it for diving for the year. Sabay ouch, na possible nga raw na kahit siya nag-aalinlangan na ulit na gawin yung hustle play na yan, yung pag-dive sa bola, lalo't gusto nga nitong ingatan pa yung physical health at condition niya, lalo na pagpasok ng playoffs. Kaya nakikita ngayon na pabor din talaga kay Lebron yung adjustment na ginawa sa kanya sa role. Bawas touches, mas maraming defensive hustle at playmaking para nga raw makapag-adjust ang team. May 9-2 record ang Lakers kapag si Luka at Reeves yung nagpapatakbo ng offense nila. Nasa top tier 93 ang percentile nila sa net ratings kapag yung duo ni Luka at Reeves ang nag-i-start ng team offense. Kaya nakikita na sila ang pinaka-effective ngayon na combo sa Lakers. Kaya mas pinipili nila na mag-adjust na lang itong si Lebron sa role. Kapag off-ball si Lebron, nagiging cutter siya. Pagpasok sa loob, nagiging screen setter. Hindi siya nakaka-stack ng bola. Kaya parang mas pabor nga raw kay Lebron dahil mas kaunting energy lang ang nagagamit sa kanya sa isang game at mas time management pa at mas naaasahan siya sa clutch moment at nakahanda sa playoffs. Na kay Luka at Reeves ngayon ang malaking scoring opportunity ng team, pero nakikitang nagiging balanse yung mga to dahil sa adjustment role na binigay sa mga to. Ang primary role kay Luka pa rin, pinalakas lang yung involvement ni Reeves bilang secondary, samantalang ginawang facilitator at off-ball weapon si Lebron. Based sa report naman kasi sinasabi ni Luka na mas kailangan nga raw nila ngayon na mas dagdagan ang touches ni Ayton sa pick and roll play para mas maging effective to. Parang napapansin nga kasi ni Luka na mas kailangan ng mas maraming touches itong si Ayton para lang maging effective sa game. Pero ang gusto kasi mismo ng coaching staff kay Ayton yung defensive hustle, rebounding at paint defense nito na masyadong nakukulangan nga raw para sa Lakers contention. Pero si Luka at Reeves kasi dual playmaker.
Pareho silang may playmaking skill lalo na sa pick and roll at lob pass at high scorer. Kaya hindi mo alam kung sino nga raw talaga ang magiging primary attacker at malaking bagay yung skill ng mga to sa passing para kay Ayton. Sa game nila kontra Nuggets, si Reeves may 32 points, si Luka may 30 points. Pareha silang may clutch play sa dulo. Kapag nag-PNR sila, hindi pwedeng iwan si Reeves kaya hindi nakakapag-double team kay Luka yung mga opponent team. Kaya nagkakaroon ng one-on-one si Luka at malaking advantage to para sa scoring ng Lakers. Kaya sa spacing ng Lakers ngayon, sa bagong system, mas maluwag ang spacing, mas mabilis ang ball movement nila na mismong dahilan kung bakit nagpapatuloy ang dominant performance ng mga to. Ang Lakers naglalaro ngayon sa 3rd seed to 4th seed, 15 games away bago ang playoffs. Kaya talagang magandang sign nga raw ang lumalabas sa Lakers ngayon habang papalapit ang playoffs, na mas nagiging handa yung mga to at mas magandang team chemistry at execution sa dulo mula sa team offense at defense, lalo na sa mga hustle play mula sa core hanggang sa mga key player at bench nila.